Radyo Pilipinas, 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Hermes mo yata nagkakabit eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas
at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng Bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ayan. Kumusta po sa ating mga kababayan at tuloy po kayo dito sa tahanan ng OFW. Biyernes po ng hapon, medyo maulan at hatid po namin ang isa na namang makabuluhang hapon ng diskusyon at usapan tungkol po syempre sa buhay ng ating mga kababayang overseas Filipino workers at ng kanilang mga pamilya. Muli po ako po si Assistant Secretary Kiko de Guzman ng National Reintegration Center for OFWs at may reunion kami ngayon ng aking partner. Ayan, partner, bati ka muna. Thank you, partner. Tagal din tayong hindi nagkasama ngayon eh. Napaka-importante ng guest natin ngayon, kaya dalawa tayong nandito. Of course, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga OFW sa amang panig ng mundo. Ako po si Asik Benny Ligaspi ng Land-Based OFW Concern. Narito na naman ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani. Siyempre po, ang atin pong programa ay lingguhan ninyong masusubaybayan alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Minsan na ibabalik ko pa dun sa time slot natin last year. Pero dahil po sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala po muna ninyong mapapakinggan sa atin pong mga FM listeners sa 104.3 FM. So temporarily, medyo lipat muna tayo. Lipat frequency. At mapapanood nyo pa rin kami live sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. At sabayan nyo rin na panoorin at ang aming pagtatanghal, aming show sa TV Plus Channel 3 at sa For the Box Channels 45 to 49. So good afternoon, partner. Magandang araw, partner, si Kiko, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Ayan, naman, syempre, alam mo, busy tayo ngayong linggo na to at parang sabi ko nga, ilang ano lang tayo, parang hindi tayo halos na pagkikita. Pero alam mo, itong linggo na to napakaganda po nung nadadagdagan na naman yung kay na ginagawa ng ng NRCO. Oo, yung nung Monday actually, yes po, nung Monday nahanap nga kita nung Lunes. Yung dati na nating napag-uusapan, nung Lunes lamang po ay sa bayang lumagda ang ating mga secretaries, pangunguna po syempre Secretary Hans Leo Kakdak at ang ating pong Secretary of Labor, Secretary syempre Senator Francis Tolentino po ng Department of Labor and Employment, na talagang ipinush. Nag-meeting lang kami the other week nung nagka-meeting kami sa Dole, nung dumalo kami nila Secretary Hans dun sa Dole 2 weeks ago. Sabi ni Sectol, ni Senator Tolentino, sabi niya, magpirmahan na tayo. Ready na ba yung pipirmahan? So sabi namin, sir, may lang kami, konting ipopolish. At nung ang Monday, partner, ay atin nang naituloy ang pirmahan. Actually, ito ay isang ongoing program, expansion program ito ng ating kaalaman tungo sa kabuhayan. Kasama rin syempre ang TESDA at ang OWA. Ayan. Actually, ang bilis nga, partner, kasi hindi natin maitatatuwa na ang DOLE ay siya yung co-chair ng NRA natin, yung National Reintegration Network, na talagang ito yung pinush ng ating mahal na Pangulo last year para sa reintegration program ng mga OFWs na alam natin na patuloy po na inaakap natin dahil sa nangyaring kaguluhan sa Middle East. Yes, at of course, syempre, we're very thankful to our partners at ang natin dito, ang commitment po, commitment at actually ginagawa na po ng ating mga iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan ay hindi lamang po ito skills training, libre po ito. Kaya watch out po sa ating mga ongoing na mga pa-training sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Bagkos ay
ay meron po itong naghihintay na job matching at may naghihintay po ito ng mga local employment opportunities sa tulong po syempre ng TESDA, ng DOLE, ng OWA at ng Department of Migrant Workers. Handog po yan sa ating mga OFW at kanilang mga pamilya. Yes, partner. Samantala, narito po ang mga mahahalagang kanaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW. Balitang DMW. Matagumpay na isinagawa ng Embahada ng Pilipinas katuwang ang Migrant Workers Office or MWO natin sa London ang Filipino Community Outreach sa Faroe Islands. Ako malayo ito, partner. Ang 2 araw na consular outreach mission sa Torshavn, Faroe Islands at nakapagbigay ang ating embassy ng mahigit sa 570 na consular services. Kabilang na ang passport application, civil registry, notarial services, overseas voter registration at iba pa. At nagbigay naman ang MWO London ng 180 plus na employment-related services kagaya na lang, partner, ng contract registration, processing ng overseas employment certificate, ang OWA membership natin na talaga namang atin ding tinututukan at direct hire application. Kabilang na rin syempre ang reintegration services at programs na kanila rin namang ipinupush sa London, konsulad natin sa London at syempre ang ating MWO doon. Yes, at sa pagpapatuloy ng ating balita, personal na binisita ng Department of Migrant Workers at OWA ang pamilya ng isang Pilipinong seafarers na nasawi matapos ang pag-atake sa mga commercial vessels sa Black Sea. Tiniyak ni DMW Secretary Kakdak na tutulungan ng pamahalaan ang repatriation ng labi ng seafarer. Inatasan din niya ang licensed manning agency na ipaliwanag ang mga benepisyo at kompensasyong nakapaloob sa kontrata at tugunan ang usapin kaugnay ng self-allotment status ng marino. Pinayuhan niya ang pamilya na kumonsulta muna sa DMW at OWA bago lumagda sa anumang dokumento. Aniya, ang paglakda ay dapat isagawa sa Maynila sa harap ng mga kinatawan ng mga ahensya. Bukod dito, nangako ang DMW na tutulong sa pag-aaral ng mga anak ng seafarers, habang ang OWA naman ay magbibigay suporta sa funeral arrangements. Yan. So, syempre medyo malungkot na balita ka natin, partner. So, samantala po, muli namang nananawagan ng Department of Migrant Workers sa mga ship owner at licensed manning agencies na iwasan ang pagpapalayag ng mga barko sa mga high-risk at warlike areas, kabilang na po ang Black Sea, upang maprotektahan ang mga Pilipinong seafarer. Ayon kay Secretary Hans Leo J. Kakdak, patuloy na binabantayan ng DMW ang sitwasyon matapos sa mga pag-atake sa mga barkong may sakay na Pilipinong marino. Anya, hindi dapat makaranas ng diskriminasyon ang mga seafarer na tatangging maglayag sa mga mapanganib na lugar at nararapat din silang makatanggap ng sapat na kompensasyon at libreng repatriation. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DMW sa iba pang ahensya upang higit pang mapalakas ang proteksyon para sa ating mga seafarer. Balita naman mula sa Middle East, bilang tugon sa patuloy na krisis sa gitnang silangan, inilunsad ng pamahalaan ang UPLIFT or Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Isang whole-of-government response na iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng pinirmahan niyang Executive Order number 110. Layunin ng UPLIFT na pag-isahin ang mga programa, serbisyo at intervensyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng pandaigdigang krisis sa mga Pilipino, lalo na sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Sa ilalim ng Saving Lives o Sagip Buhay Pillar, pangungunahan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang ligtas na repatriation, agarang ayuda at reintegrasyon ng mga OFW na apektado ng sitwasyon sa Middle East. Bilang suporta sa programa, inaprubahan din ng Pangulo ang 3 bilyong pisong supplemental fund upang mapalawak ang tulong at mga serbisyong maipagkakaloob sa ating mga bagong bayani. At yan po ang mga balita sa linggong ito at sa pagkakataon naman ito ay dumako naman tayo sa serbisyong DMW. Serbisyo DMW.
Kaugnay ng patuloy na isinasagawang Action Fund Distribution sa National Capital Region na bahagi ng Uplift Program ng Department of Migrant Workers, makakasama natin ngayong hapon ang isa sa mga benepisyaryo ng programa. Of course, partner, kasama natin ngayon si Maria Veronica Silvestre Santillan, dating OFW sa Saudi Arabia. At of course, maligayang pagdating sa tahanan ng OFW, Maria. Ayan, ma'am, bati ka muna at para naman kahit papaano makilala ka namin at marinig naman ng iyong mga kapamilya at kakilala. Sa mga OFW. Ayan, good afternoon po, ma'am. Ma'am, gaano na kayo katagal sa abroad bago tong inyong pag-uwi nitong mga nakalipas lamang? Nung nakaalis po ako last year, September, hindi po ako nag-isang buwan doon. Oo. Kasi sa health condition, nag-high blood po ako doon. Naawa naman po to si employer, nag-decide na lang na uwi na lang daw po ako kaysa mapano daw po ako doon. Pero prior, ma'am, nag-abroad ka na rin o first time mo yon? Pangatlo ko po. Pangatlo. Okay, so before yung Saudi Arabia, mayroon bang ibang bansa po kayong napuntahan? Ano po, 2009 or 10, sa Kuwait po. Kuwait. Tapos sumunod po noon sa UAE. Alright. At kumusta naman yung naging karanasan mo? Wala ka naman naging problema sa dalawang bansang napuntahan mo? Meron po. Siyempre hindi naman po talaga maiwasan yun eh. Meron pong, yung katulad nung umalis ako sa pangalawa dun sa UAE. Doon po yung sobrang nagka-problema po ako doon. Kaya po nung nakauwi ako, balit 3 months lang ako doon eh. Kasi nga po nagkaroon ng problema. Doon po sa napuntahan ko mga employer. Tapos nung nakauwi po ako, matagal na nasundan. Last year lang po uli ako nag-decide na kailangan ko lang umalis. Kumusta ka naman ngayon, ma'am? Ano po ang inyo namang nararamdaman at kumusta naman po ang inyong kalusugan? Ngayon po ay tulad po nung history na sakit ko na bato sa abdo, yun pala kaya siguro po na high blood ako dahil dun sa sakit ko. Buti po kumontak po ko sa DMW at nagpapasalamat sa kanila yung concern ko po natugunan nila. Napadala po nila ako sa OFW Hospital. Doon po yung sinagawa yung pag-operation sa akin. Oh, so nagpa-opera na po kayo sa ating hospital? Opo, doon po. At okay naman? Opo, mabait po sila, mga nurse, doktor, mga yung lahat po mababait sila, wala po masabi sa kanila. Nakikinig yata si Medical Director Dr. Serge Simangan. Si Doc Serge, classmate. Doc Serge, ayan. Security guard, mga naglilinis, mababait. Okay. Ma'am, hindi namin sasabihin na bumalik ka kasi ospital 'yon, pero we're very thankful na at least ma'am na appreciate mo. Pero actually ma'am, pwede ka namang doon. From time to time po yung mga check-up, yung ating mga regular na check-up, you could also do that there. Balik ko po sa July 28. Follow-up check-up. Opo. Okay. Regular lang ma'am na at least para kumbaga ma-maintain natin, 'di ba? Importante yung healthy tayo, 'di ba? Yan yung tulong po nila. Tanong lang part, mayroon po ba kayong sariling pamilya? May mga anak po ba kayo? Meron po, may asawa na po ako. Kumusta po yung mga anak nyo? 5 pong anak ko lalaki. Tapos yung 3 nakaiwalay na kasi may mga asawa na. Bali yung nasa amin na lang po yung 2 nag-aaral. Grade 6 tsaka grade 9 po. At sa pagbalik mo naman dito ma'am, aside dun sa iyong health condition na luckily po ay naagapan naman natin, ano pa yung mga kinaharap mo naman na mga pagsubok o ano naman yung iyong mga karanasan sa iyong pag-uwi? Nag-alala po ko kasi wala pa po kung 1 buwan umuwi ako. Siyempre po nagkautang. Tapos nag-alala kung paano po yung pag-aaral ng mga anak ko. Paano po yung gusto ko sana makakuha man lang ng kahit bahay kasi nangungupahan lang din po kami. Partner, sa pagtugon po ng
uplift program na nilunsad ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang DMW ay isa po sa mga ahensya na kasama po na nagbibigay ng financial assistance po, isa sa mga program para sa ating mga kababayan na napiktuhan po ng nangyayaring kaguluhan sa Middle East. At ngayon po ay magbibigay po tayo ng Action Fund assistance para kay Miss Maria, kay OFW Maria. Ito po ay galing po sa ating pamahalaan, sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. at saka sa ating pong ahensya, ang Department of Migrant Workers to Secretary of State. Sana po makatulong kahit pa paano kung ano man po ang nandyan po. Salamat po. Maraming salamat po, DMW. Kay Ma'am Nikki, na siya po yung naging way para mapa-opera ako. Tapos nakitulong po ito kasi kahit makapag-umpisa ng konting negosyo habang nagpapagaling ako. Pero siyempre gusto ko pa rin pong makaalis. Subok pa rin po, try and try. Ma'am, pero kung mag-succeed naman yung negosyo mo, kaya yung masisimula mo sa Pilipinas, why not, di ba, na mag-stay dito? Ano bang plano mo, ma'am? Na tuloy ko po yung kasi naumpisa ko na po yung yung bigasan. Bigasan. Nung nagsasakit-sakit na po siya, yung asawa ko nawalan po ng trabaho. Nawalan din po kami ng puhunan, kautang, nahinto. Ayan, ma'am, saktong-sakto pa pampuhunan, and then pwede ka ring actually may mga iba pa tayong mga partner na government agencies. Correct. Partner na pwede din namang makatulong para at least kahit paano magtuloy-tuloy po ang inyong kumbaga negosyo. We can actually link her sa Department of Agriculture saka sa NFA din, 'di ba? Yung bigasan ng bayan, may naman tayo na may MOA tayo with Department of Agriculture, Secretary Chu Laurel. So, huwag kayong mag-alala. Kausap nyo po ang Assistant Secretary ng Reintegration Services ng Department of Migrant Workers. At kami po, ang buong OFW, tahanan ng OFW, DMW ay para po dyan sa mga programa na ay sinusulong. Siyempre, palagian pong nakasuporta. Ma'am, may message ka ba na nais mong maiparating sa ating mga kapwa OFW na may mga pinagdadaanan din naman siguro na problema o may mga karanasan din naman na kanilang nais ding malampasan? So, ano po ang message ninyo? Yun lang po, sa mga katulad kong OFW na sumusubok na makipagsapalaran sa ibang bansa. Siyempre, hindi natin maiwasan yung nandun tayo, pinakikisamahan ibang lahi. Sige lang, try lang. Tapos, pray. Yan, number 1 yung pag-pray. Yung i-try pa rin natin hanggang sa mag-succeed tayo kasi may goal tayo na para sa pamilya. Wag po mawawalan ng pag-asa. Alright, maraming salamat Maria Veronica Sylvester Santillan sa pagpapaunlak sa amin na makapanayam ka namin sa araw na ito. Maraming salamat Dalangin namin na magtagumpay ang iyong bigasan. Sa susunod niyan, grocery niyan. Next is palaki niya ang niyan, supermarket. Palaki niyan. Dapat ganun para papunta naman tayo doon di ba? Para at least kumbaga achieve natin ang mga dreams ng ating mga OFW. At sa aming pong pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang reintegration at retirement para sa ating mga senior OFWs. Kaya diyan lamang po kayo, huwag kayong aalis at magbabalik po ang tahanan ng OFW matapos lamang ilang mahalagang paalala. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno. Malaking tulong po ang naibigay ng pamahalaan
ng Agriculture, Department of Agriculture, yung mga ayuda na naibigay nilang sa mga abuno. At saka yung mga water pump noon, yun ang malaking tulong din sa amin dahil kung walang bagyo noon, nahirap kaming kumuha ng tubig, kaya salamat na lang at mayroon din silang binigay na mga water pump na malaking tulong sa amin mga farmers. Sana tuloy-tuloy ang tulong nila na mangyari na ibibigay nila sa amin para makasurvive naman kami. Yun lang po ang malaking tulong na dapat ituloy-tuloy nila ang pagtulong sa mga farmers, lalo na yung mga ayuda. Thank you po. Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay. Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ginugunita ngayong taon ang ika-50 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, partner, at tayo muli na naman nagbabalik. At alam mo ba, partner, na nitong nakaraan lamang na 2025 ay umabot sa mahigit 8,213 OFWs ang nabigyan ng libreng tulong legal ng Department of Migrant Workers sa ilalim ng Action Fund. At siguro ito yung ito yung mga medyo malaliman pa na mga kaso. Ito pa yung mga regular lang na kumbaga consultation, di ba? At yung mga casual questions lang on the laws, of course, of the host country. At inumpisahan syempre yung implementasyon ng free legal assistance sa ilalim ng ating Action Fund. At hindi
lamang naman din syempre legal assistance ang covered ng agarang kalinga, di ba, na hatid ng Action Fund. Andyan na rin syempre yung medical, financial at psychosocial assistance sa mga distressed OFWs at ang kanilang mga pamilya. At syempre kita naman natin malaking pasasalamat natin sa standby fund na ito, sa Action Fund, dahil agaran tayong nakakatulong lalong-lalo na nitong Middle East crisis nitong mga nagdaan, partner. At ikaw din, syempre, 'di ba, doon sa iyong mga mission sa Cambodia nitong start of the year, ay malaki rin ang tulong ng Action Fund. Actually, partner, na napakaganda itong provision doon sa batas na mayroon tayong pondo para sa legal, medical, yung mga tulong na kailangan doon sa mga repatriation, yung mga biktima ng illegal recruitment o kaya yung mga human trafficking. Dahil yung action po natin, yung pagtulong natin ay agaran. Kaya nga Action Fund, agarang kalinga at saksulo sa mga OFW na nangangailangan. And this is one of the cornerstone po ng ating batas, na mayroon tayong pondo na nakalaan para sa mga ganyang po. At malaki po ang aming pasasalamat syempre sa ating mahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-supplement po sa ating Action Fund sa taon na ito, dahil napakarami po ng aming pang matutulungan at mapagsisilbihan ng mga OFW. So we're very thankful for that one. At sa pagkakataong ito, partner, dumako na tayo dun sa ating segment, ang ating kaagapay sa DMW. At sabi mo nga, very special dahil nakapagsabay tayong dalawa. Ayan, nakapagsabay tayong dalawa dahil ang amin pong guest sa hapong ito, syempre marami sa ating mga OFW ang nagsisikap para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. At pero napakahalaga rin syempre ay hindi lang yung what's happening right now, what you're experiencing right now. At mahalaga po yung tinatawag nga nating paghahanda sa buhay pagkatapos ng pagtatrabaho sa ibang bansa, o yung retirement and reintegration na napakahalagang atin syempre napagpaplanuhan. Yes, and partner, kagaya ng sabi mo kanina, napakapalad natin na mayroon po tayong isang panauhin dito sa studio na siya po ay ang chairperson ng ATICA. Yung ATICA, yung word na ATICA pa lang alam na ng karin, pero mahaba pala yan. Ang ibig sabihin is ATICA Overseas Workers and Communities Initiative Incorporated. At kasalukuyan po siyang Board of Trustees ng OWA, o Overseas Workers Welfare Administration, at kinakatawan po niya yung women's sector. So maligayang pagdating po sa tahanan ng OFW at dito sa programa ng mga OFW, Ma'am May Anyunoybo. Anuhin ko ba yung full name niya, ma'am? Usually, Ma'am May. Ma'am May. At syempre shout out kasi kanina nakakausap kasama po niya ang kanyang ex-boyfriend, ang akin pong dating profesor from UPLB, ayan, si Sir Ogot, syempre ay naririto rin sa studio, ayan. So Ma'am May, bati muna tayo at pakilala po natin sa ating audience, pakilala po natin sa ating mga tagapakinig ang ATICA at ang inyong mga programa para sa ating mga OFW. Good afternoon, Asek Benny, Asek Kiko. Maraming salamat sa pag-i-invite ninyo dito sa radio program ninyo sa tahanan ng OFW. And yung organization namin, is a non-profit, non-stock non-profit organization na actually 30 years this year na yung pag-organize ng ATICA. No? And talagang focus ng work namin is una, yung namin is ma-minimize yung negative effect ng pag-abroad, especially ng mga women. Kasi alam naman natin kapag nanay ang umalis, yung family nagkakaroon ng problema. Yes. So ina-address namin yung mga nagiging negative effect ng pag-abroad, lalo na dun sa mga anak na naiiwan. No? Yung pangalawa naman na ginagawa namin ay ine-ensure namin yung pag-abroad ay talagang makatulong pagbalik nila na maging successful. Kasi kaya sila nag-a-abroad, kagaya kanina, no, yung guest natin, sabi niya, ito naman pag-a-abroad ay para sa pamilya, di ba? Gusto natin ay sana yung ating mga nag-a-abroad, dumami pa yung uuwing successful.
at hindi yung nagiging karanasan kasi na nakikita natin, maraming nag-abroad, 25 years, 30 years, even sa Middle East, ASEC, di ba? Yes po. Pag uwi nila, back to zero. Yun yung gusto nating maiwasan. Kaya yung programa namin ay tumutulong para magkaroon sila ng kaalaman sa financial literacy, ma-address din yung mga family issues na nagde-drain ng resources nila kasi alam naman natin minsan nagiging dependent na sa remittance yung mga families. At saka, yun, nililink din natin sila sa mga government agencies, local government, kasi yung NGO namin ay community-based NGO. Kaya we work closely with schools, with local government. Partner, madagdag ko lang kasi maliban po sa mga pre-departure orientation seminars natin, mayroon tayong post-arrival at saka yung PEOS. In partnership po with Atika, nailunsad po yung PEMOS, yung Pre-Migration Orientation Seminar. That's also in partnership with International Labor Organization. Ito po yung sinasabi niya na kailangang i-capacitate natin yung pamilya na naiiwan dito. So ginagawa po of course yan in partnership po with NRCO sa mga regional offices natin na kasama yung pamilya para alamin kung paano ang tamang paghawak ng kanilang pinagkakakitaan. That's one of the thing na ginawa po ng Atika. Ma'am, aside doon sa nabanggit nyo kanina yung isa sa core functions basically ay at ang core advocacy is basically yung sa women, sa mga mothers, 'di ba? Yang kailangang matutukan, of course, yung children. Ma'am, aside doon and of course as Benny has mentioned PIMOS, ano pa ma'am yung ibang mga programa ng Atika na atin naman po na pagtutulong-tulungan din at atin din pong naro-roll out para po sa ating mga OFWs? Marami kasi yung mga programa dahil ang focus kasi talaga ng Atika is ever since is yung reintegration. Yes. Kasi kaya nga partner tayo, di ba? Yes, ma'am. Dahil kasi ang nakikita natin na ito yung hindi natin masyadong napagtutuunan ng pansin, no? Karaniwan kasi usually yung natutukan natin yung nagiging problema nila. Pero yung paghahanda sa muling successful na pagbalik, yun ang kulang yung mga programa natin. And yun ang role ng NGO, di ba? Tumulong dun sa mag-assist dun sa mga programang para sa ganun ay ma-address natin itong mga programa sa reintegration. Kaya yung sa reintegration, yung mga programa natin doon, aside from sinabi na natin kasi yung reintegration from pre-departure siya, yes. Di ba? Yung programa doon ay gusto natin, yung mga OFW natin ay matutong mag-prepare. Hindi lang yung OFW, yung PIMOS kasi, hindi lang yung OFW yung paalis, kung hindi yung even yung family yeah, na naiiwan, kailangan paghandaan nila na successful yung muling pagbabalik ng mga OFW natin. Yun yung sa reintegration. Kaya on-site naman, meron din tayong training sa mga leaders, sa mga OFW sa labas ng bansa. Nagkakasama din kami ni ASEC doon. Meron tayong program on reintegration and financial planning. Tapos pagbalik naman nila dito, meron din tayong mga training sa pangkabuhayan, nag-organize. Ang isang work ng Atika is ino-organize din natin yung mga umuwing OFW at yung mga families nila, including the children, para sa ganun ay magkaroon ng support. May support sa family, may support din ng community sa kanila. Kasi lahat tayo, ang wish natin sa kanila, sana maging successful yung pagbabalik nila. Para dito lang, successful na sila, hindi na sila kailangang maghibang bansa. Mamay, marami po kasi sa mga nag-abroad, mga OFW, dahil maganda yung naging kalagayan na doon, minsan parang ayaw nilang bumalik dito. Pero may mga bansa kasi na hindi po pwedeng kahit gaano katagal, uuwi at uuwi ka, kahit na senior citizen ka or medyo nasa twilight stage na ng edad mo. Mayroon lately, nagkaroon po tayo ng understanding with ang Atika, with CFO at saka yung DMW para doon sa mga programa. Pwede mo bang ikwento ano ba yung programang inilalatag ngayon para sa mga senior OFW? Isa kasi yun sa 10 parang village. Yes, yan yung ating dinidevelop na yan. Kasi ang based kasi doon sa mga request ng ating mga OFWs, no, sa Atika,
marami na kasi tayo ngayon na mga aging population ng mga overseas Filipinos na Ay. matagal na sila, no? Parang tinamaan ako doon, partner, ah. Tumatanda na sila, no? Kailangan na silang minsan kasi nasasanay nga sila, 'di ba? Parang ayaw na nilang umuwi. Kaya lang kailangan harapin yung reality na talagang may retirement, no? Kailangan nilang mag-retire at mag-reintegrate dito. Kaya yung tinignan natin at maraming overseas Filipinos natin, even yung mga yung mga matagal nang nasa abroad, even nang nasa US, gusto nila kahit magandang buhay nila doon, dito pa rin sila magre-retire. Kaya dahil doon nakipag-partner tayo with DMW and RCO, Commission on Filipinos Overseas, at saka yung Philippine Retirement Authority, para itatag yung Technical Working Group on Retirement and Reintegration. Kasi maraming nagre-request sa amin na mga OFW na sana tumulong yung Atikha para magkaroon ng retirement village dito sa Philippines. Matagal na nilang request sa amin yan, more than 10 years. Every time makita namin sila, yung mga magre-retire, malapit na kayo mag-retirement village na kayo. Kaya sabi namin, di kaya yan ng Atikha. We need partners, no? Kaya alam naman namin, nagiging priority din naman ng DMW how to address yung issue ng aging population ng mga overseas Filipinos natin. Kaya nung in-approach namin yung DMW and RCO at CFO, very willing naman sila na let us create this technical working group para talaga magkaroon tayo ng concrete program tungkol dito sa retirement ng ating mga overseas Filipinos. At the same time, kung magtatayo kasi ng retirement village, it will create a lot of jobs and investment opportunities, business opportunities para sa ating mga OFW naman na gustong mag-retire dito sa Philippines. Yeah, and speaking of that one, ma'am, how do we intend or how do we plan? I mean, ano yung plano natin to make it sustainable? Kasi syempre, 'di ba, parang to build a housing project is one thing, but to make that housing project a community, a thriving community, ibang usapin yun, ma'am. So ano yung mga ano ba natin diyan? Nababanggit nyo kasi yung creating jobs, yung mga ganyan na ano natin. No? Ang gagawin kasi dito, no, dahil kaya natin sinasabing community, kasi yung project natin na retirement village sa San Pablo City, Laguna, yun yung pinag-usapan ng technical working group na mag-create tayo ng isang replicable model para sa ganun, kung maging successful ito, i-replicate natin sa ibang mga probinsya. Okay. So sabi, maghanap kayo ng isang magandang lugar, kasi yun yung requirement ng mga OFW natin, no? Gusto namin mag-retire kami sa magandang lugar. So 14 hectare kasi yung ating napiling lugar na overlooking the lake and Mount Banahaw. Wow. Ang ganda-gandang mag-retire doon. Ano to, partner? Mauna ko sa'yo doon, ha? Ano to, partner? Hot spring meets mountain climate. Oo. Lake at ano to. Kailangan yung medyo hot sa mga nagkakaedad na. And we're not yet going doon sa ano yung masasarap na mga pagkain doon. Siyempre, Laguna yan. Opo. Ang ano kasi dyan, ang concept natin dito no, sa project na to ay ito ay gusto natin, alam naman natin yung ating mga healthcare professionals, sila yung best, pinag-aagawan sila sa buong mundo. Kaya dito talaga, ang gusto natin dito sa ating retirement community, ito talaga ang we will offer yung best, excellent Filipino service and care. And ang gusto natin dito, sustainable living. Kasi ang concept nito ay isang social enterprise siya. No? Iba yung social enterprise sa isang normal negosyo lang. Yes. When we say social enterprise, we are not only after profit. Of course, importante yung profit para maging sustainable. But more than the profit, kasi tawag namin dyan 3Ps. Not only the profit, but also the people. First and foremost, dapat it will serve the needs of our retirees and also of our overseas Filipinos na gustong mag-reintegrate, and also yung community. And yung third ay, third P is planet. Yes. Ibig sabihin, dapat itong ating project na to ay it will protect the environment, it will use green architecture. Yeah, that's the sustainability component. Yeah, yun yung sustainability component niya. Kasi pag social enterprise ka, kasama yan sa programa. Kaya in fact,
meron tayong kasama sa green architect. Yung ating architect na isang certified green architect kasi gusto nga natin ganun yung concept natin. Yeah, and then it's really good, partner, naririnig natin that planning for the future of our OFWs, hindi lang po ito yung matapos yung trabaho, mag-retire po kayo. May plano po yan. Okay, may plano po. May tutulungan namin kayong magplano. And of course, Atika, tutulungan namin kayong magplano. And at the same time, bibigyan namin kayo ng options para po makapaghanda. Yan, napaka-importante po nun. And hindi na lang siya basta, sabi nga ni Ma'am May, hindi lang siya simpleng retirement or retirement na, kumbaga, community. Dagdagan ko ng pang-apat na piyon, ma'am, di ba? Yung may you're looking at a sustainable community, may kumikita kasi nga may profit, di ba? You look at the people, of course, our former OFWs, the planet, the sustainability. More importantly, of course, with all of this, yun yung purpose, di ba? The purpose, yung pag-drive mo ng purpose para doon sa kumbaga ano yung advokasya natin. And we're really thankful for that, Ma'am May, and for all that Atika is doing and for our OFWs. Yeah, at alam ko po, Ma'am May, nailatag na po, may nagawa na i-submit na ba yung kooperatiba ba ito? Paano ba ang structure at paano maging membro? Ako, OFW ako, gusto kong maging kasali dyan sa inisyatiba na yun. Parang feeling ko may presidente na yung Homeowners Association. May nagkataon. Meron na po. Yung concept kasi nitong ating retirement community ay it is owned, no? It is owned by the seniors and OFW. Kaya dahil diyan ay ang pagme-member diyan ay pagiging member ng cooperative. Yes. Kaya tumulong yung Atikha sa pag-organize ng Convivencia Housing Cooperative. Yung pangalang Convivencia is actually a Spanish word which means living in harmony with mutual respect and understanding. Kasi mga magtitira dyan, galing sa iba-ibang bansa na mga OFW natin, no, from US, Europe, Middle East, pero they will all live in harmony. And yung concept din kasi dito, no, na gusto natin hindi yung iba kasi nag-change yung mindset natin ngayon sa pagkakaroon ng retirement village. Dati kasi parang pag nilagay mo yung magulang mo sa isang ganyan, parang kawawa. Dito hindi kasi ang pinaka-concept nitong ating retirement village, ang gusto kasi natin ay they will still have creative, sabi mo nga, Ase Kiko, purpose. Yes. May purpose pa yung kanilang, kasi yung kanilang buhay. Hindi yung retired ka na, parang naghihintay ka na lang. Kung hindi, itong mga pupunta dito sa ating retirement, most of them they were the best in the industry, no? Yes. Mayroong expertise dun sa mga bansang pinanggalingan nila, no? Kaya pagdating dito, inaasahan natin na malaki pa rin yung contribution nila sa komunidad. We will link them with various development initiatives sa area para patuloy yung pagiging creative nila at makatulong sila. Ang tawag natin brain gain, di ba? Yung expertise, lalo na yung mga healthcare professionals natin, very willing sila na tumulong dito kung paano sineset up yung mga retirement community sa US, ganun din isi-set up dito para yung expertise nila doon mapakinabangan natin dito sa Pilipinas. Ayan. So, Ma'am May, paano ba mag-join at paano ba kayo makontak para tungkol naman dito sa ating community na ito? Para makapag-join, sino yung pwedeng mag-join? Ang pwedeng mag-join dyan ay mga seniors, OFW, at iba pa, no, na mga non-resident Filipinos, at iba pa na gustong bumili, mag-lease o kaya mag-invest dito sa Convivencia Housing Cooperative Project natin ito. And para maging member, kasi ang gusto natin maraming mag-member, no? Para maging member ay 1,000 pesos lang yung membership fee, 5,000 yung capital share, at yung kanilang time deposit ay minimum of 50,000 ang natin, no? Yung ating nire-request para mag-member. At of course, kailangan nila ng pre-membership orientation, seminar, and kailangan ay mag-apply sila dun sa ating cooperative. Mamay, siyempre, may mga naipon na akong kapirahan for so many years na nandun ako sa abroad. Gusto kong mag-invest na magkaroon ako ng unit, isang bahay o isang doon. Mayroon bang mga ganun habang inaayos
Parang may term doon, yung pre-selling kung Oo, sa meron. condo. Kaya Magkano nga- ba ang kailangan kong ipunin muna ngayon maliban sa 1,000 na membership at 5,000 na Oo. share capital? Kaya mo naman ng 1 give eh. Ikaw naman partner. Hindi na siya mag-ano. Actually, yung ating mga na-organize na kasi natin ito, ASEC. And in fact, tumulong talaga si ASEC Benny dyan Director Andy, Oo. of course. Kasama sila sa mga founding members nitong ating Convivencia Housing Cooperative. And maraming, yung pinili na, by invitation lang kasi, yung founding member ng Convivencia Housing Cooperative, sila yung experts sa health and geriatric care, real estate development, marketing, at saka co-op management. No? So, kaya parang special yung aming mga founding member. And of course, yung founding member ay nag-pledge sila na 500,000 ang kanilang social, ang tawag namin social investment. Social investment. Because yung ating mga founding member, they're doing it not for the investment alone. It's more na makatulong. Kasi parang everybody is, parang we are putting all our efforts dito sa initiative na to. Kasi lahat kami ay nagdadasal na maging successful. Kasi alam natin, kapag magawa natin itong retirement community na to, kaya nga sabi nung technical working group, model, replicable model. Kasi kung magawa natin ito, i-replicate natin sa ibang lugar. Ayan. At thank you for that, ma'am. At sana po ay marami pa. Sana the soonest ay makapag-groundbreaking, ma-open at mukhang maso-sold out lahat ng but more importantly, ma'am, as you've mentioned, yung pagiging replicable niya. At marami pa tayong mabuksan na ganitong mga community at we're really looking forward to that, ma'am. And we're really thankful for this. At saka nga pala, ASEC, hindi lang ito retirement village. Yes, kasi yung ating inorganize na Convivencia Housing Cooperative ay magkakaroon din siya ng mga OFW group housing project. Hindi lang yung retirement kasi baka yung ibang OFW natin sabihin, bata pa ako, hindi ko kailangan itong project na to. Yes, Hindi po. In partnership with Pag-ibig, DMW, OWA, ay magkakaroon din tayo ng OFW group housing project na pinapilot na rin natin siya ngayon nung technical working group dito sa Calabarzon. Alright, partner. Parang kailangan ng part 2 kailangan natin ng part 2 para dun sa kasi ibang kulang mga, na kulang yung oras. oras, Mga kabayan, para sa mahalagang anunsyo, komento at iba pang serbisyo, maaari ninyong makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Amin pong pinahalagaan ang inyong mga feedback para higit pa kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming makakasama sa susunod na Biyernes. Sabi nyo nga, mayroon ba tayong partner? Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa Land-Based OFW Concern, ako po ang inyong lingkod, ASEC Benny Legaspi. Ayan, ito, bago po ako magpaalam, may special shoutout lang po ako kay Regional Director Pinky Agdamag at kay Labor Attaché Rose Escalada ng DMW Davao. Ayan, at congratulations po sa pagbubukas. Siyempre, ang pagtataguyod ng ating regional office sa pagbubukas po ng kapihan sa tahanan, parang ating mini lounge, coffee shop sa Davao International Airport. Kaninang umaga lang yan, partner. So sa mga kababayan po nating OFW that's flying out of Davao, so bukas na po ang kapihan sa tahanan natin dyan sa Davao Airport. At may nagpapa-shoutout, humabol. At binabati ko rin po ang mga taga MWO natin sa Bangkok, Thailand, kay Labat Don Pangkog naman, at sa ating mga OFWs na nakabase naman sa Thailand. At sawadi ka. Ayan. Magandang hapon po sa ating mga kababayan yan. Mula po sa DMW National Reintegration Center for OFW, ako po si ASEC Kiko de Guzman at patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para po sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito pong muli ang tahanan ng OFW. Tahanan ng OFW.